Pumapasok tayo sa isang relasyon para ngumiti, tumawa at maging masaya. Hindi para paulit-ulit na saktan ng taong karelasyon natin, mapapisikal man o emosyonal. Dear Papa Dudut, may oras talaga na sobrang pagmamahal natin sa isang tao ay nakakalimutan na nating mahalin at pahalagahan ang ating sarili. At hinahayaan na lang natin siya na kontrolin ang bawat kilos natin hanggang sa buong sarili natin. Pero kailan ba tayo dapat na umayaw o sumuko? Kapag nasasaktan na tayo ng pisikal o kapag niyuyurakan na pati ang buong pagkatao natin? Papadudot, itago niyo na lamang ako sa pangalang Vanessa, 25 years old, isang checker sa supermarket at nakatira dito sa Caloocan. Nasa college pa ako nang makilala ko si Franco. Matangkad siya, singkit ang mga mata at moreno ang kulay ng balat. Isang perfect example ng tinatawag nilang tall, dark and handsome. Kaya naman nang niligawan niya ako ay hindi ko na pinatagal pa at kaagad ko siyang sinagot. Mabait naman po siyang boyfriend, Papa Dudut. Malambing at maasikaso. At dahil matanda siya sa akin ng isang taon ay nauna po siyang nakagraduate ng college at nakapagtrabaho. At kahit medyo malayo ang pinagtatrabahuhan niya mula sa university na pinapasukan ko noon, ay nag-e-effort pa rin siya na puntahan ako para magkita kami, Papa Dudut. Palagi siyang gumagawa ng paraan para magkasama kaming dalawa. Kaya nga hindi po nakapagtataka na umabot ng 2 taon ang relasyon naming dalawa. At sa tuwing magse-celebrate kami ng anniversary namin ay palaging si Franco ang mas malaki ang nagagastos dahil siya ang mas may pera. Hindi ko tuloy maiwasan ang mahiya kasi syempre sa isang seryosong relasyon ay dapat na marunong maghatian ng tama ang 2 tao. O bakit bigla ka nalang nagsenti dyan? Nakangiting tanong ni Franco. Sa isang mamahaling restaurant kami nag-celebrate noon ng aming 2nd anniversary. Wala lang, masaya lang ako kasi umabot tayo ng ganito katagal. Parang dati lang, sa mga fishbowlan lang tayo nagde-date. Tapos ngayon dinala mo na ako sa isang restaurant na masasarap ang mga pagkain? Sagot ko naman. Gusto ko kasing gawing espesyal kahit yung isang beses lang sa isang taon na celebration para sa anniversary natin. Tapos next year mag-out of town naman tayo. Yun naman ang pag-iipunan ko. Suhestyon niya. Ang dami mo namang plano, nakakatuwa ka talaga. Thank you babe ah. Ang swerte ko kasi may boyfriend ako na kagaya mo. Ikaw na yung ma-effort para puntahan ako sa bahay pati sa university nung nag-aaral pa ako. Saka sa trabaho ko ngayon kahit malayo sa place mo. Tapos ikaw pa rin ang gumagastos sa mga date natin. Kasi nga alam mo naman na maliban kay nanay, ako lang ang nagtatrabaho para sa mga gastusin sa bahay at pag-aaral ng mga kapatid ko. Wika ko. Hindi mo naman kailangan magpasalamat tungkol sa mga bagay na yan. Ginagawa ko ito kasi mahal kita. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Yun pa lang ay sapat ng kapalit sa lahat ng effort na ginagawa ko para sa relasyon nating dalawa. Hi, kumain na nga tayo at lalamig na itong mga in-order natin. Wika niya. Sige, kanina pa rin ako nagugutom. Nagdrama lang talaga ako. Natatawa ang tugon ko. O babe, huwag mong galawin niyang kanin sa malaking plato ha. Pigil niya sa akin. Ha bakit? Gusto ko pa naman sanang magkanin saka iulam tong fried chicken. Nagtatakang tanong ko. Etong soup lang ang kakainin mo. Saka lalagyan kita ng kaunting pansit sa plato mo. Sa totoo lang babe, napapansin ko na medyo tumataba ka na. Kaya kapag magkasama tayo, akong bahala sa mga kakainin mo para hindi ka maging lumba-lumba sa pagiging mataba. Ang wika niya. Sige. Walang problema sa akin babe. Okay na sa akin yung nilagay mo na pansit.
isasabay ko na lang tong soup na in-order mo para sa akin. Thank you babe. Pagsang-ayon ko na lamang kahit nagugutom rin talaga ako noon. Papa Dudut, medyo conscious talaga si Franco pagdating sa katawan niya pati na rin sa katawan ko. Dahil tamad ako mag-gym ay hindi ko talaga siya sinasamahan kahit sa pagja-jogging niya sa umaga. Ay kinokontrol niya na lang ang pagkain ko sa tuwing magkasama kami. Para hindi kagad ako lumaki o tumaba. Hindi naman kasi talaga ako mataba, Papa Dudut. Medyo malaman lamang pero masasabi ko nakatakam-takam para sa tangkad ko. At sa tuwing napapansin ni Franco na bumibilog na ang mukha o katawan ko ay pipilitin niya akong sumama sa pag-gym niya. Sa tuwing hindi kami magkasama at kausap ko siya sa cellphone ay palagi niya namang tinatanong kung ano-ano ang mga kinain ko sa araw na yon. Tinatansya niya kasi ang calories ng pagkain ko at naiinis siya kapag sumosobra na ako ng kain. Wala naman ako nakikitang problema doon dahil alam ko na concerned lamang siya sa akin at sa katawan ko. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya na kontrolin pati na ang pagkain ko. Sa aming dalawa talaga ni Franco ay siya talaga ang nakakaluwag sa pera. Magkahiwalay ang mga magulang niya pero parehong may trabaho ang mga ito at sinusuportahan pa rin siya financially. Bunso siya sa 4 na magkakapatid at lahat ng mga ito ay may maayos na ring trabaho. Samantalang ako ay iginapang lamang ni mama na makatapos ng kolehiyo. Matagal na kasi akong walang papa at nang makatapos nga ako ng pag-aaral ay nangako ako kay mama na tutulungan ko siya sa gastusin at pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaya naman sa tuwing nagde-date kami ni Franco ay siya talaga ang mas gumagasto sa aming dalawa. Hindi naman daw kasi issue yon sa kanya dahil bukod sa siya raw ang lalaki, mahal niya raw ako kaya naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Bukod nga sa pagiging conscious niya sa katawan, ay may isa pa akong nakikitang issue sa boyfriend ko, Papa Dudut. Yon ay ang pagiging seloso niya. Ay nako, sana hindi tayo mahirapan na makasakay ng jeep. Wika ko sa katrabaho kong si Donnie na kasabay ko noong uuwi. Pareho lang din kasi kami ng jeep na sasakyan. Oo nga dapat talaga pinag-out tayo ng maaga kasi Biyernes ngayon. Hindi yung pinilit pa tayo na mag-overtime ng 3 oras. Pagsang-ayon naman niya. Kaya nga mas gusto ko yung dati nating supervisor ang wika ko. Alam mo Vanessa, pareho tayo ng iniisip. Kasi yung dati nating supervisor may konsiderasyon sa atin. Hindi kagaya nung ngayon bukod sa mukha siyang buntis parang palaging naglilihis sa galit ang mukha niya. Segunda naman ni Donnie na pareho naming ikinatawa. Babe, malakas na tawag ni Franco bago mabilis na naglakad palapit sa amin. Nagtaka pa ako kasi tumawag siya kanina para sabihin na hindi niya ako masusundo. At bago pa ako makahalik sa kanya ay mahigpit niya na ang hinawakan ng braso ko. Aray, sandali lang yung braso ko. Bitawan mo muna kasi ako, nasasaktan ako. Pakiusap ko. Mas masasaktan ka kung hindi ka susunod sa akin. Halika na, umuwi na tayo. Nakapark sa kabilang kalsada ang motor ko. Wika niya na halos kalad ka rin ako palayo kay Donnie. Hindi na rin tuloy ako nakapagpaalam dito ng maayos. Bakit ba nagpapatid ka sa ibang lalaki? Galit na tanong ni Franco. Ha? Ano bang sinasabi mo? Katrabaho ko lang si Donnie at pareho lang ang daan namin papunta doon sa may sakayan ng jeep. Nakilala mo na siya dati hindi ba? Tugon ko naman. Magkasabay daw. Ang sabihin mo kaya kayong dalawa lang ang magkasamang naglalakad kasi pinopormahan ka niya. At gustong gusto mo naman yun. Singhal niya sa akin. Hindi niya ako pinopormahan. 3 talaga kaming magkakasabay ni na Donnie at Betty na umuuwi. Pero sa iba dumaan si Betty dahil makikipagkita pa siya sa boyfriend niya. Maniwala ka naman sa sinasabi ko. Pagkukwento ko pa. Sa susunod, huwag ka nang didikit sa lalaking yon kung ayaw mong pinag-iisipan kita ng masama. Halika na nga,
Sumakay ka na rito sa motor ko. Malakas na utos niya. Papa Dudut, bukod sa medyo controlling nga na boyfriend si Franco, sa akin ay may pagkasiloso din talaga siya. Kahit nung nasa college pa kami ay ayaw niya talaga na nagkakaroon ako ng mga kaibigan na lalaki. Pinapaiwas niya nga rin ako kahit sa mga kaklase ko na lalaki. At sa oras na makita niya na may makasabay ako sa paglalakad, kahit na aksidente lamang o hindi ko naman kilala ang lalaki, ay magagalit na kaagad siya sa akin. Noong una, Papa Dudut, ay iniisip ko na normal lamang ang lahat ng yon. Kasi nagsiselos din naman ako kapag napapansin ko ang pagtingin-tingin sa kanya ng ibang babae. Dati nga kinikilig pa ako sa tuwing may pinagseselosan siya na kaklase ko. Kaya nga lang mas lumala kasi ang pagiging seloso niya nang magkaroon ako ng trabaho. Siyempre hindi ko naman na maiiwasan na magkaroon ng mga kaibigan o katrabaho na lalaki. At yon ang pinakaayaw ni Franco sa lahat. Pakiramdam niya ay laging may pumuporma sa akin ng mga katrabaho kong lalaki. Para bang takot na takot siya na maagaw ako ng iba. Sa totoo lang ay nagsimula na rin akong mahirapan sa ugali niya. Pero ang iniisip ko na lamang ay mahal ako ni Franco. Kaya takot siya na mawala ako sa kanya. Papa Dudut, sa ikalawang taon ng relasyon namin ni Franco ay mas lumala talaga ang pagiging seloso niya. Dalawa lang naman ang kaibigan ko sa trabaho ko, si Betty at Donnie. Pero ayaw niyang nakikita na nakakasama ko ang mga ito. Malakas daw kasi ang pakiramdam niya na may gusto sa akin si Donnie at pinaghihinalaan niya naman si Betty na kinukonsente ang pagporma daw sa akin ni Donnie. Kahit pinaliwanag ko na sa kanya na mga kaibigan ko lamang sila at wala akong ginagawang kalokohan, ay ayaw niyang maniwala sa akin. Ang mas malala pa doon, Papa Dudut, sa tuwing magkasama kaming dalawa ay palagi niyang binubuksan ang cellphone ko at chinecheck ang mga text message doon, pati na ang mga inbox sa social media account ko. Pero dahil hindi naman ako guilty at alam ko na wala siyang makikitang mali doon, ay hinahayaan ko na lamang siya na gawin yon. Alam kong may mali na talaga sa ginagawa niya, kaya lang ay ayoko naman na mas mag-away pa kaming dalawa. Kaya hinahayaan ko na lamang na palagi niyang pakialamanan ang mga personal na gamit ko, Papa Dudut. Uy Donnie, nandito ka rin pala. Gulat na bati ko sa kanya nang makita ko siya sa grocery. Oo, maaga akong pinag-grocery ng mama ko kasi magluluto siya ng panghanda sa birthday ng kapatid ko. Tugon naman niya sa akin. Malapit nga lang din pala dito ang bahay ninyo, no? Ang wika ko. At magkalapit lang din ang barangay natin. Ikaw, sinong kasama mo dito? Yung boyfriend mo ba? Tanong niya. Hindi, ako lang mag-isang nag-grocery ngayon kasi iniwanan ko rin tulog pa ang kapatid ko sa bahay. Alam mo na, minsan lang sila makapagpahinga from school, sagot ko. Sinasabi ko na nga ba't may kalokohan kang ginagawa eh? Akala ko ba mag-isa ka lang? Bakit may kasama kang ibang lalaki ngayon? Biglang sabi ni Franco na lumitaw na lamang bigla sa tabi ko. Takang-taka pa ako kasi kausap ko lamang siya sa cellphone kanina at sinabi niya na nasa bahay lamang siya. Franco? Bulalas ko. Nagulat ka, no? Hindi mo inaasahan na mahuhuli ko yung kalokohan na ginagawa mo? Kanina pa kitang sinusundan at naghihintay lang ako talaga nang makita ka kung sino ang lalaking katagpo mo ngayon dito sa convenience store. Galit na sabi pa niya. Pare, nagkakamali ka. Hindi kami magkasama ni Vanessa, kaagad na sabi pa ni Donnie. Huwag mo nga akong mapari-paring gago ka, sigaw ni Franco bago sinuntok ng malakas si Donnie. Franco, tama na yan. Huwag mong saktan si Donnie, saway ko. At ikaw Vanessa, sumama ka sa akin kung ayaw mong sa mukha mo sumunod na lumapat tong kamao ko. Pagbabanta pa niya. Papa Dudut, wala na rin po akong nagawa kung hindi ang sumama na lamang kay Franco pauwi ng bahay niya. Doon niya ako mas inaway at sinigawan.
Hindi niya naman ako pinagbuhatan ng kamay pero nagkaroon ako ng pasa sa mga braso ko dahil sa marahas na pagkakahila niya sa akin. At ang mas masama pa doon ay pinilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa. Doble tuloy ang sakit na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Lalo na dahil sa pagbibitaw niya ng hindi magagandang mga salita sa akin. Pero pagkatapos niyang mairaos ang init ng katawan niya at mailabas ang galit niya sa pamamagitan ng marahas na pakikipagtalik sa akin ay nagsimula na rin siyang kumalma. Pinakinggan niya na ang paliwanag ko habang umiiyak ako. Sinabi ko sa kanya na hindi naman talaga kami magkasama ni Donnie sa pag-grocery at nagkataon lang na nagkita kami sa lugar na yon. Papa Dudut, ako po ang nasaktan physically at mentally ng araw na yon. Pero ako pa po ang nagsorry kay Franco para lamang hindi na siya magalit sa akin. At sa huli ay nagkaayos din naman po kaming dalawa. Si Donnie naman ay iniwasan ako sa trabaho namin. Ayos na rin yon para hindi na magalit pa sa akin si Franco. At dahil nagtataka ang kaibigan namin ni Donnie na si Betty, kinuwento ko sa kanya ang ginawang pagsuntok ni Franco kay Donnie. Hanggang ngayon ba ay pinagseselosan pa rin ni Franco si Donnie? Ang tagal na nating magkakasama sa trabaho pero pinag-iisipan pa rin kami ng masama ng boyfriend mo na yan. Pati ako dinadamay niya sa kadumihan ng isipan niya. Naiinis na sabi pa ni Betty. Nagiging protective lang siya sa akin. Ayaw niya lang na mawala ako sa kanya kaya nagiging seloso siya paminsan-minsan. Pagtatanggol ko naman sa boyfriend ko. Anong paminsan-minsan? Ang sabihin mo, may makita lang siyang anino ng lalaki na nakadikit sa anino mo, nagsiselos na kaagad siya. Vanessa, hindi naman talaga masama ang magselos pero ilugar naman sana ni Franco. Inispa natura niya. Teka, anong oras na ba at baka mag-over lunch na ako? Patingin nga ako ng oras niyan sa suot mong relo at bawal ang cellphone dito sa atin eh. Ang wika pa niya bago hinila ang kamay ko. Aray, sambit ko. Oh, bakit? Hindi naman mahigpit ang pagkakahawa ko sa kamay mo ah. Teka, bakit may mga pasa ka? Nagtatakang tanong pa ni Betty. Hindi ko na siya napigilan pa nang itaas niya ang mahabang manggas ng polo shirt na suot ko. Oh my God, Vanessa! Ang dami mong pasa sa braso mo. Magtapat ka nga sa akin. Si Franco may gawa nito sa iyo, no? Tanong niya. Hindi, clumsy lang talaga ako kaya ako nagkaroon ng mga ganyang pasa. Pagtatanggi ko. Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Para namang hindi mo ako kaibigan eh. Tatanungin ulit kita. Si Franco bang may gawa ng mga pasa na yan sa iyo? Ulit niya. Hindi naman niya sinasadya. Medyo nagalit lang talaga siya kahapon kaya napahigpit ang hawak niya sa akin. Kwento ko. Wala akong pakialam kung galit siya o mainit ang ulo niya. Dahil kahit kailan, wala siyang karapatan na saktan ka, Vanessa. Kaya namimihasa yung boyfriend mo na saktan ka eh. Kasi hinahayaan mo lang siya na gawin yan sa'yo, Vanessa. I-remind ko lang sa'yo ha, tao ka, babae ka at hindi isang punching bag ng gagong boyfriend mo. Paalala pa ni Betty. Papa Dudut, aaminin ko na mali talaga na hinahayaan ko na saktan ako ni Franco pero ano ang magagawa ko? Mahal ko siya kaya iintindihin ko na lamang ang mga pasa na nakukuha ko ng dahil sa kanya. Isa pa hindi niya naman ako araw-araw na sinasaktan, Papa Dudut. Nangyayari lamang yon kapag mainit ang ulo niya o kaya ay nag-aaway kami ng dahil sa pagsiselos niya. Kaya nga halos lahat talaga ng lalaki sa trabaho ko ay iniiwasan ko na. Dahil madalas po talaga na bigla na lamang susulpot si Franco sa lugar kung nasaan ako nang wala siyang paramdam. Para bang palagi niya akong binabantayan at gusto niyang mahuli ako na may ginagawang kalokohan kahit na wala naman talaga. Kaya hanggat maaari ay sinisigurado ko na lamang na mag-isa ako sa tuwing hindi ko kasama si Franco. Dahil baka bigla na naman siyang sumulpot sa kung saan at pagsimula na naman ang gulo sa pagitan naming dalawa.
Sa trabaho ko na rin nagawang humingi ng sorry kay Donnie dahil sa mga nangyari. At nakiusap ako na iwasan na lamang namin ang isa't isa sa loob at labas ng trabaho. Para na rin maiwasan namin ang gulo na dala ng boyfriend kong si Franco. Papadudot, kahit papaano ay nabawasan ang pag-aaway namin ni Franco dahil nga sa iniwasan ko na ang halos lahat ng kaibigan ko sa trabaho. Literal na naging bahay at trabaho na lamang ang buhay ko sa araw-araw. Nakaka-bore dahil hindi na ako nakakasama sa mga gimmick ng katrabaho ko. Pero ayos lang sa akin yon, kesa naman magkaroon pa ako ng gulo at awayin na naman ni Franco ang kung sino na namang lalaki ang mapatabi sa akin. Pero isang gabi na magkasama kaming kumakain ni Franco sa isang fast food ay may lumapit sa akin na lalaki na isa ko palang dating kaklase sa high school. Binati niya ako at saglit na kinumusta. Pinakilala ko rin siya kay Franco pero sinamaan lamang siya ng tingin ng boyfriend ko. At nang umalis na ang dati kong kaklase ay tuluyan nang nawala ng gana si Franco na kumain. Kung ano-ano ang mga masasamang salita ang lumabas sa bibig niya hanggang sa bitawan na nga niyang kubyertos na hawak niya. At umalis na siya mula sa lamesa namin. Siyempre kaagad ko naman siyang sinundan para kausapin, Papa Dudut. Nung una ay sinusuyo ko pa siya hanggang bigla na lamang akong nakaramdam ng pagod. Lalo na nang sabihin niya na nilalandi ko ang lalaking pinagseselosa niya. Sumusobra ka na. Alam mo, mas masakit pa nga yung mga salitang binibitawan mo kaysa sa pananakit mo sa akin ng pisikal. At nang dahil dyan napapagod na akong intindihin ka, Franco. Naiiyak na sabi ko. O anong gusto mong gawin ko ngayon? Makipaghiwalay ka na sa akin para maging malaya ka ng magpapansin sa mga lalaki sa paligid mo? Paghahamon pa niya. Makikipaghiwalay na ako sa iyo dahil sakal na ako sa lahat ng ginagawa mo. Pagod na akong tanggapin lahat ng pananakit mo sa akin. Tugon ko. Hindi mo na ba ako mahal? Napapagod ka na sa akin? O baka naman may ibang lalaki ka na talaga? Biglang tila nagpapaawa namang wika niya. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Mahal kita at takot lang talaga ako na mawala ka sa akin. Alam mo naman yun, Vanessa, hindi ba? Eto na naman tayo Paulit-ulit na lang ang issue mo sa akin. Franco, mahal naman talaga kita. Sobra, kaya lang hindi tayo pwedeng palagi na lang ganito. Hindi pwedeng palagi ka na lang walang tiwala sa akin at lahat ng taong nasa paligid ko. Ang sabi ko. Vanessa, sorry na. Hindi na talaga ako magsiselos at magagalit. Please, ayusin na natin to. Huwag mo kong hiwalayan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Vanessa, please, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Muling pakiusap niya. Papa Dudut, gusto ko na talagang makipaghiwalay noon kay Franco kaya lang ay nadaan niya ako sa pag-iyak at pagmamakaawa niya. Kaya pumayag na ako na ayusin namin ang relasyon namin. Kahit nasaktan talaga ako sa mga sinabi niya sa akin, pakiramdam ko kasi noon ay ang baba ng tingin niya sa akin bilang isang babae. Yun talagang nagtulak sa akin para makipaghiwalay sa kanya na binawi ko nga rin sa huli. Mahal ko naman talaga kasi si Franco, Papa Dudut. Kaya nga kahit na ilang beses niya akong nasasaktan noon ay ilang beses din ako na gumagawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa. Pero pagkatapos ng pagbibitaw niya ng pangako na magbabago na siya ay sinimulan niyang iyong tuparin, Papa Dudut. Naging mas maluwag na siya sa akin bilang boyfriend ko at pinaramdam niya na ibinibigay na niya sa akin ang tiwala niya. Hindi na kasi siya nagagalit sa akin kapag nakikita niya na kasabay kong umuwi sina Betty at Donnie. At hindi na rin madalas na umiinit ang ulo niya kapag magkasama kami at may kakilala akong lalaki na bumabate sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, pagkalipas lamang ng ilang buwan ay unti-unti ding bumalik siya sa dati. Muli siyang nakikialam sa mga personal kong gamit at social media account ko para tignan ang inbox ko. At napansin ko na nagsisimula na ring dumalas ang pag-init ng ulo niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay bumalik ang pagiging seloso niya, Papa Dudut.
Kakatapos lang ng shift ko noon sa trabaho, Papa Dudut. May usapan kami ni na Betty at Donnie na kakain sa labas. At nauna na sila sa lugar na kakainan namin dahil kinausap pa ako ng survivor namin. At bago ako makalabas ng supermarket na pinagtatrabahuhan ko ay binati ako ng guard namin. At sinabing mag-ingat daw ako sa pag-uwi. Sumagot ako sa kanya noon ng salamat at ngumiti rin bilang paggalang. Pero biglang dumating si Franco at halos kalad ka rin na ako palayo sa supermarket na pinagtatrabahuhan ko. Masasaktan ka na talaga para magtanda ka. Sigaw ni Franco kasunod ang malakas na pagsampal sa pisngi ko. Muli niya akong hinila para sumama sa kanya. Halika, umuwi tayo sa bahay ko para mas magtanda ka talaga, ang wika pa niya. Ayoko, hindi ako sasama sa iyo. Bitawan mo ko, pagpupumiglas ko. Ayaw mong sumama ha? Ang sabi niya kasunod ang muling pagsampal sa akin. Tama na Franco, wag mo na akong saktan, pakiusap ko. Vanessa, sigaw ni Betty na kaagad na lumapit sa amin. Kasama niya noon si Donnie. Vanessa, saan ka pupunta? Bumalik ka dito, sigaw ni Franco. Agad naman ako nagtago sa may likod ng mga kaibigan ko. Betty please, huwag niyo akong ibigay kay Franco. Umiiyak na pakiusap ko. Pare mabuti pa kung umalis ka na lang dito. Narinig mo naman ang sinabi ng kaibigan namin hindi ba? Ayaw niyang sumama sa iyo. Mahinahon na sabi pa ni Donnie. Vanessa halika na. Sumama ka na sa akin at ihahatid na kita sa inyo. Ang wika ni Franco na mahinahon na ang boses. Ayoko, umuwi ka na lang na mag-isa kung gusto mo. Hindi na ako sasama sa iyo kahit kailan dahil break na tayo. Matigas na tugon ko. Hindi ako papayag kaya sumama ka na sa akin. Ang utos niya bago naglakad palapit sa akin. Franco, subukan mo lumapit sa amin at ipapapulis talaga kita. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo at sa ginagawa mong pananakit sa kaibigan ko. Kaya subukan mo talagang lapitan pa si Vanessa at magkakademandahan tayo. Pagbabanta naman ni Betty, Papa Dudut na tuluyang nagpaalis na kay Franco. Papa Dudut, hindi kaagad huminto si Franco sa panggugulo sa akin kahit sinabi ko sa kanya na tapos na ang relasyon naming dalawa. Pumunta rin siya sa bahay namin at nagsisigaw sa labas para lamang pagbuksan ko siya ng pinto. Kaya napilitan akong harapin siya noon. Kaya lang nang lumabas ako ng bahay ay pinilit na naman niya akong sumama sa kanya. At halos kalad ka rin na niya ako, Papa Dudut. Hindi siya napigilan ng mama ko at nakababatang mga kapatid ko. Pero mabuti na lamang at may mga kapitbahay kami na lalaki at nagawa siyang itaboy palayo. Araw-araw niya pa rin akong tinatawagan at tinetext noon, Papa Dudut. Nagpost din siya sa wall ng Facebook account ko at kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya laban sa akin. Hanggang sa mag-decide na nga akong ipablatter na siya, Papa Dudut, para hindi na siya makalapit pa sa akin at makapanggulo. Nagpalit na rin ako ng cellphone number at dinilit ko na rin ang isang Facebook account ko. Bago ko gumawa ng bago kung saan ay nakablock na si Franco. May ilang beses pa nga siya nagchat sa akin gamit ang mga dami accounts niya hanggang sa siguro ay unti-unti na rin siyang napagod sa ginagawa niya at bigla na lamang huminto sa pagpaparamdam niya sa akin. Doon na nga nagsimulang tumahimik ang mundo ko dahil hindi ko na siya ulit naramdaman pa. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo naaawa din ako kay Franco. Lalo na nang malaman ko ang malalim na dahilan ng pagiging seloso niya. Yon ang paghiwalay ng mga magulang niya dahil nagkaroon ng ibang lalaki ang mami niya. At takot lang si Franco na matulad siya sa daddy niya na iniwan ng babaeng pinakamamahal nito para sa ibang lalaki. Kung tatanungin ako tungkol sa nararamdaman ko noon ay masasabi ko na mahal ko pa rin naman si Franco, Papa Dudut. Nagkataon lang siguro na masyadong magulo ang lahat sa kanya nang maging girlfriend niya ako. Masyado kasi siyang takot na mawala ako sa kanya at maagaw pa ng iba. Pero kung pagtatagpuin siguro ulit kami ng landas at nasa mas maayos na siyang kilos at pag-iisip, ay baka pwede ko pa ulit siyang pag-isipan na bigyan ng isa pang chance para sa relasyon naming dalawa.
Papa Dudut, hindi rin talaga biro ang mahigit na 2 taon na naging relasyon namin ni Franco noon. Nang mga oras na yon kasi halos makalimutan ko na rin na mahalin at pahalagahan ang sarili ko nang dahil lamang sa kanya. Ganon naman kasi madalas ang tao, hindi ba? Kapag nagmahal ng sobra ay nakakalimutan na ang sarili nila. At magigising na lamang tayo sa matinding takot na nararamdaman natin nang dahil sa kanila. May 2 taon na rin ang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Franco. At wala na ulit akong naging balita pa sa kanya, Papa Dudut. Hindi na rin kasi siya ulit nagpakita o nagparamdam pa sa akin. Siguro mas mabuti na rin yon para sa ikakatahimik ng buhay naming pareho. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay ng oras na mai-ere ang kwento ko sa gabing ito. Gumagalang, Vanessa. Bago tayo magmahal ng ibang tao ay dapat na alam din natin kung paano mahalin ang ating sarili. Dahil hindi tayo irerespeto ng ibang tao kung tayo mismo ay hindi natin maibigay yon sa sarili natin. Mabuti na lang talaga at nagawa mo ng makatakas mula sa maalabakal niyang mga kamay. Pero umaasa pa rin ako na makikita mo ang tao na tunay na magpaparamdam sa iyo ng salitang pagmamahal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.